just be yung nagmamadali, yung hindi maaari yan. Hindi delikado tayo. Nagmamadali, delikado tayo. Kailangan, kapag seryoso ka sa isang bagay, Bongbong Marcos, you have to do it with urgency. Oo, with urgency. Hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay nagmamadali, hindi ibig sabihin na you are being careless. You can do it with the sense of urgency, and at the same time, yung ginagawa mo ng tama yung proseso. So, do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? Pwede naman parehas eh. Ba't mo kami binibigyan ng choice, Bongbong? Tanga. Pwede namang we can do it quickly and we can do it correctly at the same time. Bakit? Kapag ginawa mo na mabilis, hindi na tama. Pwede mo namang gawing mabilis na tama. Magandang araw, mga banateros. Banateros dito sa Pilipinas at banateros worldwide. Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta naman ang buhay-buhay? Another day, another uratan session with yours truly, Boss D, at your service. At pasasakitin na naman natin ang ulo at ay balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga hayop sa Pilipinas. Lahat ng mga salot, ng mga switik, magnanakaw, mandarambong, mang-uumit, mandurukot sa pera ng taong bayan, mga adik, bangag, mga insensitive sa Pilipinas, lahat ng mga sindikato, miyembro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga linta, mga vampirang humihigop sa dugo ng mga Pilipino, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman ang buhay-buhay, mga bossing? Eto na naman. At tayo na naman ay magkukwentuhan. Kalma-kalma lang. Huwag kayo masyadong mainitin ang ulo dito sa ating channel. Papanatilihin natin na magiging masaya ang bawat minuto na inyong inaaksaya. Ay, at maraming salamat sa lahat ng mga nag-follow. Mga bagong subscribers natin na thank you very much. Pero marami pa rin pong nanonood sa ating channel na hindi pa po nakasubscribe. Kaya mag-subscribe po kayo sa ating channel dahil ang hindi mag-subscribe ay mababaog. Ayan na nga. Sige na nga, usap-usap na tayo, mga bossing. Meron lang ako ipapakita sa inyong isang propaganda rin. Ito malamang bayaran din tong Judas na ito. Sino ba may-ari nitong nitong page na ito? Ito lang, papakita ko lang sa inyo isang mabilis lang. Nasaan na yun? Ba't nawala na naman ito pala? Ayan. So, ito ngayon, millennial, itong page na to sa Facebook, alam natin to, dilawang page to. Ayan, dilawang page na yan, mga bossing. Ayan, ipinagtatanggol niya si Risa. At sinasabi niya, taob ang mga salot. Sino daw yung mga salot? Ayan daw yung mga salot. Si Harry Roque, si Pastor Apollo Kibuloy, si Alice Guo, at saka yan si Cassandra Ong. Yan, sinasabi nila, ang propaganda nilang bago, yan ang propaganda nila. Si Risa Ontiveros daw ay nakakulong daw itong mga to dahil sa kanya. At sinasabi nila dito na kasi di ba mainit yung issue. So every time, ito si Risa Ontiveros for some time, nanahimik. Nanahimik siya for some time dahil binisto siya ni Katunying. Si Katunying binisto siya. Nabisto rin na sinungaling siya. So ngayon, si Katunying sinabi na may insertion. Gulat daw siya kasi umabot sa 1.03 billion yung insertion ni Risa Ontiveros. Siyempre, linis-linisan si Risa Ontiveros, di ba? Siyempre, si Risa Ontiveros, medyo may image siya na gusto niyang palitan si Birhen Maria sa kabaitan. Si Mother Teresa nga, ang balita ko, tatanggalan na ng corona, siya na ipapalit So ngayon, ito si Risa, nag-deny siya. Sabi niya, wala akong insertion, blah blah blah. Anak ng tokwa. Nag-deny siya na wala siyang insertion. Ngayon, ipinakita ni Katunying yung mga insertion siya, anak ng tinapay.
Ang advokasya nitong aling ito, alam mo kung ano? Women and children, human rights. Yun ang kanyang advokasya. Pero magtataka ka, yung mga insertions niya, putang ina, flood control project tsaka mga tulay. Saan ka naman? Oh, anong ginawa ni Gaga? Noong nabisto siya, binisto siya ni Katon Ying. Sabi ni Katon Ying, wag mong sasabihing fake news ako. Kasi ito may ebidensya ako. O sagutin mo ngayon yung ebidensya ko. Meron kang insertion. Sinabi ko ba na masama yung insertion? Hindi. Kasi nangyayari yan. O sinabi din ng mga senador na kapag kasi Risa Ontiveros, ang tawag, amendment. Pero kapag kaibang senador, insertion. O so eto na ngayon. O anong sagot ni Risa Ontiveros? Hanggang ngayon wala. Nagpunta sa Amerika, kung saan-saan nagpunta. Hanggang ngayon, hindi niya pa sinasagot yun. Tapos ngayon, pinalalabas nila, ang twist nila, ito daw si Risa Ontiveros, ang nagpakulong sa mga tao na to. Ayan, yung mga nasa background. Nagpakulong sa mga tao. Ang tanong, eto bang mga tao na ito ay may ninakaw na pera ng taong bayan? Wala. Itong mga tao na ito, ilagay na lang natin kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy, kalaban ng mga komunista. Alam naman natin na socialist ito si Risa Ontiveros. Kaya talagang gigil na gigil siya dyan kay Pastor Apollo Kibuloy at saka kay Duterte. Dahil anti-Duterte ito, anyone within the group of PRRD, gigil na gigil talaga itong si Risa Ontiveros. So, ginagamit ni Risa Ontiveros etong mga taong ito as tropeyo niya. Yan daw ang mga nagawa niya sa kanyang karir. Sa tinagal-tagal mo na senadora, ito lang ang pinagmamayabang mong nagawa mo sa Pilipinas. Ginawa mo na nga ito, mali pa Hindi, sa totoo lang tinan mo. Hindi ba lumabas yung istoryahe na bumabaliktad yung mga testigo. Ang dami ng testigong bumaliktad at sinasabi na itong aling ito ay binabayaran sila para magsinungaling. Hindi lang isang beses nangyari yan Nangyari na yan noong may kaso siya ng kidnapping, remember? Na merong isang testigo na minor de edad na itinago niya. O witness tampering, di ba? May kaso pang kidnapping. Although na-dismiss naman yata yung kaso na yun, hindi natin alam. Pero consistent siya na gano'n sa Farmally. Yung mga testigo din niya sa Farmally, ano nangyari? Di ba nagsipagbaligtaran din? O eto, yung testigo na ito, si Rene, di ba bumaliktad din? Consistent. So meron siyang history at consistently nangyayari yun. And lagi siyang may sagot tungkol doon. Pero doon sa isang bagay na wala talaga siyang maisagot. Ano yun? Insertion. Paano yan tinitwist ng mga dilawang kupal? Si Risa Ontiveros daw voted no for controversial 2025 budget. Nag-no ka sa 2025 budget pero may insertion ka. 1.03 billion yung insertion mo tapos nag-no ka. Siyempre, alam mo naman na mag-yes silang lahat para hindi ka mahuli, ang gagawin mo, mag-no ako kunyari. Kunyari ayaw ko. Ayaw mo pala nung budget ng 2025, bakit may insertion kang 1 billion? Hindi ba? Ayan sabi, lahat ng sinasabing insertions na nakapangalan di umano sa kanya. Bakit ngayon di umano na nakapangalan di umano sa kanya? Bakit ngayon yung insertions di umano nakapangalan sa kanya? Nakapangalan talaga sa kanya, dininay niya. Tapos ipinakita yung pruweba na talagang nakapangalan sa kanya. Tapos ang scripting nyo di umano. Hindi ba? Dumaan sa plenaryo. Meaning, hindi patago. Dumaan ito sa transparent na pamamaraan. Ayun nga ang problema. Okay man nga. Maayos, tama naman yung insertion. Okay naman yung insertion, amendment, however you wanna call it or whatever you want to call it. Okay lang naman nga yung may insertion ka. Pero yung ipokrita ka, nasasabihin mo nag-no ka sa budget pero naglagay ka naman ng sandamukal na na insertion. Ito pang pinakamasaklap. Dininay mo yung insertion. Wala akong insertion. Tapos biglang lumabas yung ebidensya ni Katon Ying. Meron pala siyang insertion. Tapos tahimik na siya. Tapos ngayon, hindi na siya sumasagot sa issue na to. Yung mga ewan ko kung binabayaran nila tong mga to. Pero most likely. Itong mga itong mga vlogger na ito, pinagtatanggol siya. Sila ang nag-aabogado sa kanya at sinasabi na dumaan daw sa transparent na pamamaraan. Bakit niya dinanay?
Bakit niya sinabing wala kung dumaan naman pala sa transparent na pamamaraan yan? Samantalang ang ibang senador ay non-transparent at kaduda-duda. Kapag ka siya, transparent. Kapag ka ibang senador ang naglagay ng insertion, hindi transparent. Di ba ganyan ka self-righteous yung mga hayop na yan? Di ba? Tapos biglang tinwist na nila dahil hindi nila masagot yung insertion. Dahil hindi nila masagot yung kasinungalingan niya. Dahil hindi nila masagot yung bahid sa pagkatao niya patungkol sa bilyon na isiningit niya sa budget. Tapos ang masaklap pa nun, yung siningit niyang budget na yon. Yung siningit niyang budget, mga bossing. Mantakin mo kalsada, mga tulay, mga flood control project. Kailan ka pa naging eksperto sa baha? Hindi ba champion ka ng human rights? Dapat, kung magpo-proyekto ka, kung maglalagay ka ng insertion, kailangan naman kahit papaano nakadikit doon sa advokasya mo. Kailan ka ba naging advocate ng baha? So ngayon, ginagawa niyang trophy. Dahil hindi niya masagot, hindi niya maipaliwanag yung kanyang kasinungalingan. Hanggang ngayon, wala na siyang sagot doon. Hanggang ngayon, wala na siyang, hindi na nila binubuksan yung libro, madilim na kabanata ng buhay niya na yon. Ito na ang kanilang plot twist. Siya daw ang nasa likod ng investigasyon. Laban kay Lucky Buloy, Alice Go, Harry Roque, Cassandra Ong. Mga salot sa lipunan, kaya galit na galit ang mga DDS sa kanya. Hindi naman kami galit kay Risa Ontiveros Tinatanong namin bakit sinungaling siya. So ngayon, sinasabi nila, the reason why tinatanong natin si Risa Ontiveros bakit sinungaling siya dahil sa pagpapakulong kay Pastor Apollo Kibuloy, kay Harry Roque na nagtatago, kay Alice Go, Cassandra Ong. Anak ng tinapay. Tsaka teka, etong si Cassandra Ong at tsaka si Alice Guo, DDS ba yan? So ganito, hindi na nila alam kung paano nila talaga i-redeem. Hindi na nila alam kung paano nila bubuhayin yung namamatay na karera sa politika nito ni Risa Ontiveros, kasi last niya na yan. Tandaan nyo, kaya gumagawa na sila ng mga ganitong propaganda. Kaya ipinamumukha na nila sa inyo na itong mga tao na ito ay nakulong dahil sa investigasyon eklat-eklat. Again, ang isang nilalang ay inosente hanggat hindi napapatunayan sa korte na siya ay may kasalanan. Etong mga taong sinasabi ninyo na ito, nako po. Yan po ay nakapiit dahil sa politika. Alam naman natin yan. Si Pangulong Duterte nga pinadala doon dahil sa politika. Hindi ba? Nangyayari ang lahat ng ito dahil sa politika. Ngayon, ginagawa niyang trophy. Ito sila, Pastor Apollo Kibuloy. Etong ibang mga nandirito, ginagawa niyang trophy kasi never niyang maipapaliwanag. Unang-una sa lahat, yung PhilHealth issue niya. Hindi niya pa yun naipapaliwanag hanggang ngayon. Tapos itong pagsisinungaling niya, yung kaliwat kanan na pagbaliktad noong mga testigo na di umano binabayaran daw niya. Di ba? Hanggang ngayon hindi niya pa rin nasasagot yung kanyang mga amendments. Wala daw siyang insertion, amendments lang daw, sabi ng mga abogado niyang mga tangang mga followers niya. Hindi ba? So ngayon sinasabi nila, alam nyo, nung nakaraan kampanya, si Benhar Abalos may ipinapadalang pamaypay. Tas dun sa pamaypay, nandoon nakalagay yung mga nagawa daw niya sa kanyang karir. Alam mo ba nakasama si Pastor Apollo Kibuloy? At saka yan din si Alice Guo, doon sa nakalagay doon sa kanyang pamaypay na achievement daw niya. Anong nangyari kay Abalos? Ayun, talo. Si Bak. So ngayon, ganun din ang ginagawa neto ni Risa Ontiveros. Ipinaparada niya etong mga mukha nito para sabihin na siya ang nagsalba sa bayang Pilipinas. Pero hindi, madam. Hindi makakalimutan ng taong bayan na hindi mo pa sinasagot ever yung 1.035 billion na insertion mo.
na hanggang ngayon hindi mo pa pinaliliwanag bakit ka nagsinungaling sa iyong interview na wala kang insertion when in fact pinakita ni Katunying meron, ang dami-dami. At saka bakit ang iyong mga insertion ay flood control? Oo, kung meron tayong mga flood control issues sa Pilipinas, ang issue flood control projects diyan kumikita yung mga tao sa flood control. Sabi nga nila, hindi tayo nakapagtayo ng mga paaralan kasi mahirap daw mangurakot sa mga classrooms. Kaya doon sila naglalagay sa mga flood control kasi hindi na check yun ng mga tao at taon-taon merong budget para dyan. So yan yung pinakamadali, mabilis na paraan para ka ng pera. Makakuha ka ng pera. Nung naglabas siya ng salin, lumabas sa kanyang salin na 18 million lang yung kanyang kayamanan. Okay. Pero sabi niya, according to her, hindi din daw siya nagki-credit card. Cash basis lang daw ang kanyang mga transaction. Bakit? Bakit cash basis? O hindi mo yan. Tanong lang yan. Nagtatanong lang tayo. Oo, kasi alam mo sa Amerika mga bossing, kapag ikaw bayad ka ng bayad ng cash, tapos ang cash mo 100, ganon, magdududa sa'yo yung restaurant don't you have a credit card? Do you always bring cash with you? Kasi ayaw talaga nila as much as possible yung cash. Unang-una, kapag ka-cash lang daw ang transaction mo, sa ibang bansa ito kapag puro ka-cash transactions, you are preventing paper trail. Ibig sabihin, ayaw mo ng records ng iyong mga purchases. That's why you're paying everything in cash. Siya nagsabi nun siya nagsabi nun. Si Risa Ontiveros ang nagsabi na hindi siya, kahit daw yung mga anak niya, hindi daw niya sinasanay sa credit card. Cash lang daw. Yun nga, sa ibang bansa, ang perception, kapag puro ka cash, baka money launderer ka. Kapag puro ka cash, baka sindikato ka. Kasi nga naman, if you pay in credit card, meron yan mga paper trail. Meron yan mga transaction na mag-iiwan yan ng mga tawag dito yung transaction history. Di ba? Halimbawa, dito sa lugar na to. Dito sa lugar na to, merong krimen. Dito sa maliit na barangay natin, merong krimen. Merong krimen, tapos ang tanging ebidensya dun sa krimen na yun ay yung bakat ng sapatos. Bakat ng sapatos, so may swelas yun, may tatak yun. Halimbawa, nakita yung tatak ng sapatos, Adidas, ganyan. So ngayon, titingnan ng forensic experts yung size ng sapatos na yun. Anong size nitong sapatos na to? Size 10. Size 10 tong sapatos na to. Ano tong tatak ng sapatos na to? Adidas. Sige, tatawag tayo sa Adidas. Yung pattern nitong swelas na to, anong mga modelo ito? Tapos titingnan nila kung anong mga modelo. Evo SL yan. Isa sa mga pinaka-paborito kong sapatos yan, Evo SL. Sobrang lambot niyan. Evo SL yan, size 10. Sige. Let us narrow down yung ating investigation. Evo SL, tapos size 10. Sige, tingnan natin kung, since dito nangyari sa barangay natin, pumunta tayo sa pinakamalapit na tindahan ng sapatos dito sa atin at tingnan sino-sino yung mga bumili ng size 10 na sapatos. Paano nila yun ma-check? Doon sa shop na yon, merong paper trail kasi nga sa Amerika, they prefer credit card payment. Kasi nga syempre pag may cash ka, prone ka sa hold up, so credit card. So titingnan nila from their system sino yung mga bumili ng size 10. Ganun yun. Ngayon, kung wala kang credit card transaction, cash yung bili mo, makikita nila may bumili ng size 10 dito pero cash. Anong pangalan? Wala, di na namin nakuha. Kasi cash transaction versus kung credit card, nandoon lahat ng information niya. Dito sa barangay na to, merong 10 tao na bumili sa range na ito ng taon ng size 10 na ganyang sapatos. Isa-isa yun na iimbestigahan ng mga polis. Nasaan ka nung mga araw na yun? Di ba? May mga ganon. So ngayon, mananarrow down nila yung investigation hanggang sa magkaroon sila ng suspect. Ganon kagaling ang investigasyon sa ibang bansa. So kaya nga, preferred nila dyan sa ibang bansa for all of us to pay via credit card kasi nga mas madali nilang matrace.
Versus kapag ikaw masyado kang puro cash yung binabayaran mo, baka sindikato ka. Siya nagsabi na hindi daw sila nagki-credit card, puro cash transactions lang. Ang dami yung pera pag puro cash transactions. Yung pag bibili ka ng kotse, cash. Hindi ba? Mahirap yan. Kaya nga dito natin medyo mapapatanong ka. With her pronouncement na puro lang siya cash transactions, meron lang siyang 18 milyon sa kanyang bangko na inuugnay siya doon sa bilyon-bilyon na iskandalo sa PhilHealth. Tapos di umano, alam ko hindi totoo to, pero di umanong nagbabayad pa siya ng mga testigo para yung kanyang mga investigasyon ay tumungo papunta doon sa direksyon na gusto niyang puntahan. Magtataka ka na ganun lang din yung yaman niya. Di ba? Ako lang, sa akin lang yun. So dito mo makikita talaga na medyo may pagkadelikado talaga itong tao na to. At ngayon pa lang ginagamit niya na itong mga taong ito na hindi pa man napapatunayang may kasalanan. Nakakulong dahil nilagyan nila ng mga kaso ng human trafficking na hindi naman mga human trafficker itong mga to. Nilagyan nila para ma-hold nila sa sa kulungan. Para magamit nila, magawa nilang tawag dito, maiparada nila. Kasi si Pastor Kibuloy nga naman, kapag nakalabas na siya ng kulungan, for example, nagrant yung kanyang bail, halimbawa lang, paano mo pa siya paano mo pa siya ibabandera, paano mo siya ipaparada. So, itong mga to, naniniwala ako na nakakulong pa itong mga ito ngayon dahil kailangan pa nilang gamitin yung mga pangalan nitong mga ito para mapagtakpan yung kanilang mga sariling kasalanan. Para mapagtakpan yan. Talagang pagtatakpan yan. Tinan mo, ito ba si Risa Ontiveros, naging maingay ba ito sa kaso ng flood control ICI? Hindi. Naging maingay ba siya kay Zaldico, kay Romualdez, kay Bongbong Marcos? Hindi. Bakit? Paano? Meron din siyang flood control project. Di ba? Meron din siyang flood control project. Paano ba naman? So yan, kaya ako sinabi yan kasi meron nga si Sir Jack na ipinakita na mga binabayaran na mga vlogger para mag good propaganda laban sa napakapangit na gobyerno. Hindi natin alam kung yung page na yan ano rin yan. Bakit pinagtatanggol niyang bonggang-bongga yan si Risa? Ba't kayo pinagtatanggol niyo yung mga Duterte? Noon pa man namin pinagtatanggol yung mga Duterte at saka wala namang pera mga Duterte. Wala talagang pera mga Duterte. Sabi ko nga sa inyo ako nga, nung nakaraan, pumunta pa ako ng Davao lahat yan, nang ginagastos namin yan, pera namin yan. Nililibre lang kami pagkain minsan kasi imbitahan kami, di ba? Imbitahan kami ni Baste kasi malalaman niya, nandoon kami sa Davao. Siyempre, thankful ang mga Duterte family dahil nakikita nga niya. Kami nga, alam nga niya, bakit? Halimbawa ako, binabayaran ako ng mga Duterte. Halimbawa lang halimbawa, binayaran ako ng mga Duterte. Obligado pa ba sila na pakainin ako? Pinapakain na nila ako sa araw-araw. Kasi binabayaran nila ako. Hindi ba? Hindi. Pero pag nagpupunta kami sa Davao at nalalaman nila na nasa Davao kami, iniimbita talaga kami ng pamilya na yan sa kanilang, sa kanilang mga tahanan. At pinaghahanda kami ng konti. Nung nakaraan nga lang pinaghanda kami ni Mayor Baste, binilang pa kami 2 maliit na lechon. Masarap yung lechon na yun, yung Mickey's lechon dyan sa Davao. Pinakamasarap na lechon yun sa buong mundo. Yung Mickey's lechon dyan sa Davao. Mas masarap yung lechon na maliit kaysa sa malaki. Yung na-realize ko, si Basti daw, ayaw niya nung malaking lechon. Sabi ko, bakit kaya ayaw nito ng malaking lechon? Ang ganda-ganda tingnan ng malaking lechon. Hindi pala masarap yung malaking lechon. Mas masarap pala yung mas maliliit na lechon. Kasi, pagdating ng lechon paksiw, mas maraming ulo yun. 2 ulo nun. Yung isang malaki mong lechon, isang malaking ulo lang yun. Pero ito, maraming ulo. So, syempre, pag maraming ulo, 4 yung mata niyan. Isang ulo, 2 lang ang mata niyan. Yung 2 ulo, 4 ang mata niyan. Tapos 2 dila niyan. Yung isang ulo, 1 lang dila niyan. Ayun yung mga masasarap lechon paksiw, di ba? So ngayon, mas masarap pala yung maliit kasi nga yung maliit, mas konti yung niya, yung mga white meat niya. Yung mga, di ba, yung mga karning ang hirap kainin na sa lechon, yung laging natitira kasi yung mga balikat, ganyan, ayaw nila yun kasi masyadong malaman. Dito sa pagmaliit yung lechon, lahat makakain mo hanggang buntot. Maninipis yung mga buto niya, maninipis yung karne niya,
malalambot pa rin dahil baby pa. O so ganun, pinaganda kami niyan. O, so tingin nyo ba? Nagpapasalamat sila sa amin dahil nakikita din nila yung effort na ginagawa namin sa pagtatanggol sa mga Duterte. Kasi, di sila sa amin nagbabayad. Imaginein mo, kung ako binabayaran kita, nalaman ko nandito ka, okay. Bakit pa kita papupuntahin sa bahay ko? Putyo, binabayaran na nga kita. So I don't have to thank you because I'm paying you. O kami, pag nagpupunta kami doon, talagang, punta kayo dito, naghanda ako ng konti. Ano yung Thanksgiving ang tawag doon? Diba? So kami, pinagtatanggol namin ng mga Duterte. Dahil maganda ang ginawa niyan sa bayang Pilipinas. Bakit namin pinagtatanggol si Pastor Apollo Kibuloy? Dahil si Pastor Apollo Kibuloy, ang ganda ng ginawa sa bayang Pilipinas. Nakatulong pa nga yan sa presidente nyo eh. Hindi lang mga Duterte ang natulungan yan, pati nga mga presidente nyo. At hindi lang yung presidente nyo natulungan ni Pastor Apollo Kibuloy. Marami pa, si Boying Rimulya, tumakbo rin sa kanya yan. Ang daming natulungan nito ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi lang yung mga politiko, nagbibigay siya ng suporta, nagkakatulong siya sa bayang Pilipinas sa pag-ubos sa mga komunista. Tapos hindi lang yung komunista ay naubos, nakakatulong pa siya sa pagpapaganda ng Pilipinas, tree planting activity, cleanup drive, and so on and so forth. Hindi ba nung nakaraan, nandoon sila sa may Nueva Ecija? Nasa Nueva Ecija sila. Drugs Symposium, di ba? SMNA Foundation. Nagano sila doon, nag-orient sila ng mga kabataan para malayo sa droga at maging financial literate. Di ba? Galing-galing ng Galing-galing ng SMNA Foundation. Hindi lang sila panlindol, hindi lang sila pangbagyo, hindi lang sila nagbibigay ng mga relief goods and relief operations. Hindi lang yung kanilang humanitarian services, yung kanilang mga ginagawa, hindi lang nakalimit doon sa pagbibigay ng pagkain, pagbibigay ng mga bigas, tubig. Nandoon din sila sa paghulma. Kasama rin natin sila sa paghulma sa kamalayan ng mga kabataan na mailayo unang-una sa komunismo, pangalawa sa droga, at pangatlo sa walang kakwenta-kwentang mga bagay. Kaya kung gusto ninyo na marami pa tayong mabuksan ng mga isip, marami pa tayong matulungan ng mga kababayan natin, hindi lang mga nasalanta ng bagyo, lahat ng mga humanitarian activities ng SMNA Foundation Incorporated. Andiyan dyan sa inyong mga screen ang mga numbers kung saan kayo mag-donate. Let us help our country and let us help our fellow Filipinos na hindi masadlak sa masasamang mga gawain. Di ba? Bakit namin pinagtatanggol si Pastor Apollo? May mga ganito siya, mantakin mo, nakakulong na yung tao. Nakakulong na yung tao, welfare pa din ng ibang tao yung iniisip niya. Tapos, Risa, tawag dito. Tapos, ibabandera mo siya na ganyan, Risa Ontiveros. Asan na yun? Ito pala, ayan, Risa, ibabandera mo siya na ganyan. Hindi siya salot. Alam mo kung sinong salot? Ikaw. Ikaw ang salot sa bayang Pilipinas, Risa Ontiveros. Dahil ang tagal-tagal mo na dyan. Ang ginawa mo lang, magalit sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte at magalit kay Duterte. Other than that, wala ka nang nagawa. Mahiya ka. Kumpara mo naman yung sarili mo kay Pastor Kibuloy. Doon na ako kay Pastor Kibuloy. Talagang tumutulong sa Pilipinas kahit walang pera ng gobyerno. Ikaw, yabang-yabang mo. Ipapaskil mo pa yung mukha mo sa tarpaulin. Namimigay ka. Yung box naman ng DSWD yung pinamimigay mo. Hindi mo naman pera yun. Pera ng taong bayan yun. Pero kung maka-epal ka sa mga relief operations ng DSWD, wagas. Kala mo naman sa'yo galing. Anyways, pumunta tayo, mga bossing, sa issue ng ating grabe, tindi talaga ni Boss Dada, daldal. Saan kayo makakita ng ganyang vlogger? Saan kayo makakita ng ganyan? Wala namang kausap, salita ng salita. Dito lang yan. Dito, punta tayo. Sa katarantaduhan na naman nitong ating presidente na ayaw daw niyang madaliin. Ayaw daw niyang madaliin yung pagsasampa ng kaso. Gago, matatapos ka na eh. Saglit ka na lang dito sa mundo eh. Ay, hindi pala sa Pilipinas. Saglit ka na lang, 2.5 taong ka na lang dito sa Pilipinas eh. Putang ina, kailan mo pa isasampa yung mga yan? Yung mga kaso ng mga nagnakaw sa flood control na yan. Para makaligtas? Sino ba kasi yung mga nagnanakaw sa flood control? Siyempre, yung mga nagnanakaw sa flood control, yung may mga proyekto ng flood control. Hindi ko sinasabi si Risa yun
Sinasabi ko lang si Risa, meron din siyang flood control project at saka si Risa meron din siyang mga mangilan-ngilan na mga hindi pa nasisimulan yata doon sa kanyang mga insertion. Wala daw siyang insertion pero meron naman siyang insertion. Ewan natin ba't gano'n. Ayaw daw madaliin ni Bongbong yung pagsasampa. Natural. Kasi pag minadali mo yung pagsasampa ng kaso, putang ina, makukulong ka, hindi ka pa matatapos sa yung termino. O kaya ayaw niya madaliin. Kita mo, ayaw niya talaga madaliin para makatakas si Zaldico. Di ba naitakas na ni Zaldico yung mga eroplano niya? Akala ko finreach na yung mga assets niya pero naitakas pa rin yung mga eroplano niya. O doon sa eroplano niya, ilang maleta ng pera ang kayang ilagay doon? Sa helicopter niya, ilang maleta ng pera ang kayang ilagay doon? Maletang pera yung dinideliver sa kanila. Hindi ka magmamadali na ganun kalaki yung pera na pwede nilang itakas, tas hindi ka magmamadali. Tanga ka. O di ba Bongbong, tanga ka? Dapat nga lalo kang nagmamadali kasi meron bang nanghahabol? Di ba hinahabol nga natin? Ito ang logic eh. Kapag ikaw may hinahabol ka, babagalan mo? Paano mo mahahabol, tanga? Para mahabol mo, kailangan bilisan mo. Ano mo sasabihin na kailangan wag tayo magmadali? Putang ina mo, hinahabol mo nga, hindi ka magmamadali. Gago ka pala eh. Kapag hinahabol mo madali, kailangan ganun. Kapag may problema ang bayang Pilipinas, kailangan mabilis. Kaya nga binoto natin nung nakaraang eleksyon, bilis kilos eh. Gusto natin mabilis ang aksyon. Hindi pwede. You are there on a limited time only. Oo, limitado lang yung panahon mo na nandiyan dyan. Limitado na lang din yung itatagal mo dyan. Tapos hindi ka magmamadali. Anak ng tinapay ka. Madalian yung ninakaw yung pera ng taong bayan. Tapos nung uusigin na natin yung mga nagnakaw ng pera ng taong bayan, wag madaliin. Wag madaliin kasi pag minadali mo, baka hindi natin maipakulong yan. Tanga. Pwede mo naman na ipakulong. Tapos habang nakakulong yan, tuloy-tuloy pa rin yung pag-gather mo ng ebidensya para mas madagdagan pa yung mga kaso nila. Tarantado ka. Mantakin mo ang gagawin mo. Let us gather everything first. Tapos saka tayo magsampa. Putang ina, hindi nailabas niya na lahat ng mga ari-arian niya rito. Hindi mo na mahabol yan sa ibang bansa. Kasi sa dami ng perang ninakaw niyan, kaya na niyang bumili ng sarili niyang mundo. Tapos ayaw mo magmadali. Bobo talaga eh. Pakinggan natin to. But just be yung nagmamadali, yung hindi maaari yan. Hindi delikado tayo. Nagmamadali, delikado tayo. Kailangan, kapag seryoso ka sa isang bagay, Bongbong Marcos, you have to do it with urgency. Oo, with urgency. Hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay nagmamadali, hindi ibig sabihin na you are being careless. You can do it with the sense of urgency and at the same time, yung ginagawa mo ng tama yung proseso. Hindi ibig sabihin na hindi natin dapat madaliin. Huwag muna natin silang sampahan ng kaso ngayon. Kasi pag sinampahan mo sila ng kaso ngayon, nagmadali ka, baka ma-dismiss yan. Putang ina, hindi ka pa nga nagsasampa ng kaso, iniisip mo, madi-dismiss na. Kung ikaw sa sarili mo, alam mo, ninakaw itong perang ito, nitong tao na ito, ang pinakamabilis na gawin mo, hulihin na siya, hawakan na siya, and then, habang hinuli mo siya, you gather more evidence para mas mapatibay pa yung kaso niya. Hindi. May namatay dyan, may pinatay, sinaksak. Namatay yung tao. Anong gagawin mo? Wag muna nating sampahan ng kaso itong suspect. Ang dami na nga nagsasabi siyang sumaksak eh. Hindi, kailangan, pagka sinampahan natin siya ng kaso, kailangan talagang siguradong sigurado. So wag tayong magmadali. Puta ina, nakatakas na yung tao. Lumabas na yung tao. Bakit? Kasi wala nga siyang kaso eh. Hindi mo siya kinasuhan, hindi mo siya pinresinto, hindi mo siya ibinlater. Di wala kang karapatan na hawakan siya. So, ang bawat tao ay may karapatan na makatravel. Lumayas ngayon, umalis ng Pilipinas. Paano mo pa ngayon siya makukulong? Paano mo pa ngayon siya mapapanagot? Nakatakas na siya. Binigyan mo siya ng ample time. Itong kriminal, dito sa istorya na ito, binigyan mo ng ample na oras o mahabang panahon itong kriminal to eh, sindikato to. Binigyan mo yung sindikato ng mahabang panahon para maitago nila yung yaman nila, pangalawa.
makaisip sila ng paraan kung papaano nila i-divert yung issue. Pangatlo, makaisip sila ng paraan kung papaano nila lahat ng mga nag-iimbestiga kung papaano nila babayaran. Madaming paraan sa dami ng ninakaw ng mga yan. Lahat kayang impluwensyahan ng mga yan. Ngayon, hindi ka magmamadali. Pag hindi ka nagmadali, lahat ng pera na ninakaw nila, mauubos na nila yun. O ngayon, anong gagawin natin? Pag napatunayan natin, pinatagal-tagal natin, o after 10 years, 15 years, 20 years, doon tayo nagsampa ng kaso, makukuha mo pa yung pera ng taong bayan? Hindi na. Nagamit yun na. Kaya ayaw nyong madaliin, Bongbong, kasi sangkot ka eh. Kaya ayaw mong madaliin kasi si Zaldico at saka si Romualdez, kumilos yan dahil sa'yo. Oh, yun. Yung sinasabi mo. Kapag may krimen, kailangan yung kriminal i-hold na natin kagad. Lahat ng assets niya, i-hold na natin kagad. Hindi na natin siya pakikilusin para hindi na siya makapang-impluwensya ng tao. Hindi ba ganyan ang ginawa nyo kay Pangulong Duterte? Minadali ninyo, pinakulong nyo na siya doon, tas ayaw nyo siyang palabasin para hindi na siya makapang-impluwensya ng tao. Pangalawa, para hindi na siya makapanakit sa mga testigo. O, ano palang ginagawa nyo ngayon dito kanila Zaldico? Na pinapabayaan yung paikot-ikot sila kung saan man nila gusto magpunta, dala-dala lahat ng kayamanan nila. O hindi ba binibigyan nyo sila ng panahon para lahat ng mga testigo takutin? Pangalawa, bayaran lahat ng mga nag-iimbestiga. O pangatlo, ubusin yung pera ng taong bayan. O, di ba? Kayo eh. Kaya natin sabihin ko sa pulis, dakipin nyo na yan. Basta ikulong nyo, bahala na. Anong mangyayari? Hindi mo naman pakukulong ng bahala na eh. Meron ka namang ebidensya eh. Meron ka namang probable cause eh. Ninakaw yung pera ng taong bayan eh. Sinasabi ng mga testigo sila eh. O anong gagawin mo? Hawakan mo na sila kagad para hindi na makatakbo. Hindi ba? Ganun ang dapat mong gawin. And then, habang hawak mo sila, binibuild mo pa yung case para lalo silang madiin at lalo silang maparusahan. Putang ina, ibang usapan doon sa ayaw mo silang kasuhan versus doon sa hahawakan mo na sila at i-restrict mo na sila dahil nga suspect sila sa krimen eh. Ang ginagawa mo, suspect sila sa krimen, tapos pinababayaan mo pa silang nakakaikot-ikot. Putang ina, imbis na isa lang ang napatay ng mga yan, mas marami pang mapapatayan kasi nga, kung kriminal yan, mamamatay tao yan, hindi mo kagad siya hinawakan, makakapatay pa ng marami yan. O kung itong mga congressman, mga sangkot dito na mga sa pagnanakaw sa Pilipinas, hindi mo pa sila kakasuhan dahil pinalalakas mo pa yung kaso. Puta, sila ang lumalakas. Araw-araw sila ang lumalakas. Ganyan ang ginawa mo, Bongbong, sa mga komunista eh. Hindi ba binugbog ni Pangulong Duterte yung mga komunista? Tinira niya ng tinira, inubos niya lahi nila. Anong ginawa mo? Nakipag-peace talks ka. Tuwang-tuwa yung mga komunista na nag-peace talks ka. Bakit? Kasi nga, mauubos na sila, binigyan mo sila ulit ng panahon para pinigilan mo yung militar natin na ubusin sila. Binigyan mo sila ng panahon para makapagparami ulit. Ganyan ang trabaho mo eh. Pinababayaan mo sila lumakas ng lumakas kasi nga para ka na rin utak Amerika ka na din. Kailangan ang Pilipinas magulo, kailangan ang Pilipinas mahirap para yung mga mayayaman, sila lang yung nasa taas, tapos yung mga nasa ilalim na naghihikahos, humihingi lang ng tulong sa kanila. Ganyan ang gusto mo mangyari sa Pilipinas eh. Palpak yung style mo, Bongbong. Ayaw mo tong madaliin kasi lalabas dito sa investigasyon na to, damay ka. Kasi kung ikaw, wala kang kinalaman dito, Bongbong, kulong mo yan. Pakita mo talaga sa tao na seryoso ka sa laban mo. Kulong mo yan. Sabi magnanakaw yan. Kulong mo yan. Sabi magnanakaw yan. Kulong mo yan. Tangina niyan. Ganun dapat. Tapos, may mga abogado naman yan. Di pa bayaan mo mag-away-away yung mga ebidensya, abogado, tapos atasan mo yung DOJ, atasan mo yung ombudsman na maghanap pa ng marami pang ebidensya sa mga tao na ito para mas lalo silang nandiyan. Tingnan mo si Janet Lim Napoles, di ba? Madami na siyang nung ikinulong siya. O habang ikinulong siya, tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-gather ng ebidensya. May mga kaso na na-dismiss siya. May mga kaso na na-acquit na siya. O hindi na siya makakalabas ng kulungan kahit sa sobrang dami ng kaso
patong-patong na kasong ikinaso sa kanya, hindi na siya makakalabas ng kulungan kahit kalahati sa mga kaso na yun, yung na-dismiss na. Kasi hawak na natin siya. O imaginein mo, si Napoles, kung pinatakas natin yun, sa dami ng pera na nakuha niya, sa tingin mo, mapapanagot pa natin siya? Lalong hindi na. O etong mga magnanakaw sa gobyerno ngayon, sa tingin nyo, mapapanagot pa natin? Hindi na. Bobo. Nangyari doon. Sira yung kaso natin. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nadidismaya na ang publiko sa bagal ng pag-usad ng mga investigasyon pagdating sa flood control scandal. Ayon kay O, di ba nadidismaya na ang publiko? Anong ginagawa mo? Wala. 90 days na, 3 buwan na simula nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Hanggang ngayon, ni isa, wala pang nadidemanda. Ang nauna pang nahuli yung mga vlogger na DDS na bumabati ko sa kanila. Oh, 90 days na po. Akala nyo, kailan lang yun? 90 days na. Oh, 90 days after, anong sinasabi ng tanga na to? Huwag magmadali. 90 days na nakalipas, di ka pa rin nagmamadali. Tangina, magbigay ka timeline. Ilang taon? 10 years, 15 years, 20 years. Patay ka na nun. Hindi ka na mapapanagot nun. PBBM, araw-araw siya nakakatanggap ng mga mensahe na nagsasabing dapat nang ipakulong ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ngunit paliwanag ng presidente, delikado kung mamadaliin ang isinasagawang investigasyon, maging ang pagsasampa ng mga kaso. Dapat anyang mapatibay muna ang lahat ng mga ito upang matiyak na walang makakalusot. Oh, bongbong. Yan ang problema kapag utak kriminal ka. Kapag utak kriminal ka, you sympathize with the criminals. Oh, you can actually get a hold of the person while you are still investigating. While you are still gathering evidence, basta ikaw, alam mo, these people are the most guilty, hold them now. Ikulong mo na sila ngayon and then you assign itong mga ahensya ng gobyerno to gather more evidence to pin them down. Ganun. Hindi ibig sabihin na dinimanda mo na yung tao. Hindi ibig sabihin, doon na nagtatapos yun kasi ginagamit nila yung double jeopardy eh. Na kapag ka na-dismiss itong kaso na ito, hindi na sila pwedeng kasuhan tungkol doon. Marami pa pong pwedeng ikaso sa mga yan. Oo, kung halimbawa, ilang flood control yan, halimbawa 10, sinampahan mo sila ng ng corruption sa 1, 2, 3, 10 counts. Sa 10 counts na yan, magkakahiwalay na kaso yan. Hindi yan, pag na-dismiss yung isa, dismiss lahat. Hindi ba nangyayari nga yan kay Napoles ngayon na may mga nadidismiss pero may mga naa-acquits, may mga nasisintensyahan siya kaya nga paglabas niya dyan, bangkay na siya eh. Ganun dapat. Oo, magsasampa ka ng sandamukal na mga kaso, hindi lang isa. Maraming mga kaso ang isasampa mo sa kanila para talagang hindi sila makalabas ng kulungan. Si Pastor Apollo Kibuloy, walang ebidensya sa kanya, nakakulong ngayon eh. Tapos itong mga to, napakaraming mga ebidensya sa kanila, pera ng taong bayan yung ninakaw nila at hindi sila nakakulong. Si Pastor kahit isang kusing, walang pera ng Pilipinas na ginastayan. Walang nilustayan, tapos hanggang ngayon siya nakakulong doon. Tapos etong mga magnanakaw ngayon, ayaw niyong ikulong. Ba't ganyan? Hindi naman tama na yung mga walang kasalanan nasa loob ng kulungan, si Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte nasa loob ng kulungan. Tapos yung mga magnanakaw, yung mga drug lord, mga drug queen, nakakalabas. Mga tax evader, nakakalabas. Oh, magising kayo, mga kapwa ko Pilipino. Ganito tayo binabalahura ng administrasyon na to at harap-harapan. Sinasabi nila to habang mga nakangiti sila, ginagawa kayong mga tanga. Kayo naman, putang ina, tuwan-tuwa. Di ko maintindihan. Oras na pumasok na sa paglilitis. So, do you want to get it done quickly? Or do you want to get it done right? Pwede naman parehas eh. Ba't mo kami binibigyan ng choice, bongbong, tanga? Pwede namang we can do it quickly and we can do it correctly at the same time. Bakit? Kapag ginawa mo ng mabilis, hindi na tama. Pwede mo namang gawing mabilis na tama. O may tama ka. Yan ang problema eh. Bakit installment kasi yung pagbibigay nyo ng serbisyo sa tao? You can always do it. Do everything correctly, nang mabilis, nang walang hamper. Bakit mo pinapipili tao? Gusto mo ba ng mabilis o gusto mo ng tama?
Mabilis na madidismiss o tama na makukulong. Pwede naman pareho eh. Mabilis na makukulong. Di ba? Bakit kailangan ba't kailangan bigyan mo kami ng choice? That's the choice that we have. So, I understand the frustration because Do not, sir. Don't tell us na you understand the frustrations. You do not understand our frustrations because 90 days after Yorosona, wala ka pa ding na ipakukulong, hayop ka. So we are really frustrated. Nakita mo, ang dami nang namatay di umano dyan sa may Maynila noong nakaraang rally, mga kabataan. Pinapayagan mo mangyari yan? Tapos sasabihin mo na you understand our frustrations? Hindi mo naiintindihan. Kaya nga wala kang ginagawa eh. Because you do not understand our frustrations. Kaya nga wala kang proyektong ginawa para sa mga mahihirap dahil hindi mo naiintindihan yung mga mahihirap. we do have a very good idea about who these people are. Samantala, pagdating sa planong pagla-livestream ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, sa kanilang mga susunod na pagdinig, naniniwala ang Pangulo na hindi ito makakaapekto sa kredibilidad ng komisyon. I don't think it has an effect on the credibility of the process. Wala naman kasing credibility yung ICI. Wala siyang credibility in the first place. Walang credibility yung tao na nagbuo ng komisyon na yan. Sino? Ikaw. Wala ka mang credibility. Wala ka namang resibo. Wala ka namang nagawa sa bayang Pilipinas talaga. Tapos nagbuo ka ng komisyon. Anong magagawa ng komisyon na binuo ng walang kwentang tao? Eh di wala rin kwenta ng tinapay. Lalayo pa tayo eh. I think it's a practical matter, really. Giit pa nito, wala namang problema kung nais isa publiko ng ICI ang kanilang mga hearing. Ngunit dapat ayusin ng komisyon ang kanilang guidelines upang alam nila kung paano ang magiging proseso nito. Subalit para sa Pangulo, walang bentahe ang kanyang opinyon pagdating dito dahil iginagalang pa rin ng executive branch ang pagiging independent body ng ICI. Talagang rinirespeto namin yung unang I, independent. Independent Commission on Infrastructure. Let us make sure we are... Gago, paano independent? Meron ba independent? Ikaw nagbuo? Meron bang independent na nakadepende sa DOJ? Nakadepende sa ombudsman? Meron bang independent commission na wala namang pangil, wala namang kapangyarihan eh? Hindi kaya mag-contempt, hindi kaya magpakulong, kaya lang mag-rekomenda. Ginagawa na ng Senado yan eh. Kung ginagawa na yan ng Senado, bakit gumawa ka pa? Nang kaparehas lang din naman ng Senado na komisyon na hindi man makakapag-convict, di man makakapagkulong. Ang ICI kaya lang mag-recommend, mag-iimbestiga to recommend. Ginagawa na yan ng DOJ, ginagawa na yan ng Ombudsman, ginagawa na yan ng Senado, ginagawa na yan ng Kongreso. So nagsayang ka na naman ng pera, bongbong. Para i-delay. Para hindi ka makulong. Alam mo for a fact, damay ka dyan. Ikaw ang punot dulo ng problema na yan because you signed it. You signed the contract. You signed the budget. Tapos ngayon, nagbuo ka, ikaw yung mastermind, tas nagbuo ka na mag-iimbestiga sa krimen nyo, putang ina. Di ibig sabihin, ilalayo nung binuo mong komisyon sa inyo yung investigasyon para hindi kayo makulong. Ikaw ang nagbuo eh. Maniniwala pa ako kung senador. Yung mga senador yung mga nag-iimbestiga. Hindi ba? Pwede nilang imbestigahan din yung mga sarili nila. Pero yung ikaw na mastermind, nagbuo ka ng grupo na mag-iimbestiga sa ginagawa niyong krimen. Ikaw pa nagpapasahod sa mga yan. Di natural. Di ilalayo nila sa iyo yung investigasyon. Kaya ganyan ang style ninyo. I-delay. Tapos wala ka na sa posisyon, tatakas ka na, wala na. Ang pera ng taong bayan, nasan na? Wala na, naitakas nyo na. Making sure that they are truly independent. So those decisions have to be left to them. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Di ba? Ito pa, bibigyan ko pa kayo ng isang balita bago tayo magtapos. Ito si Manong Chabit, may mga sinasabi sabi ni Manong Chabit ayan daw ikaw daw ang may kasalanan ng flood control ito kaibigan mo to. Ikaw daw may kasalanan ng flood control. Pasok. Ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, si PBBM kaugnay ng anyay pinakamalaking katiwalian
Sa higit 17 minutong video statement, kinwestiyon ni Singson kung bakit lumalala pa ang pagbaha sa kabila ng paggastos ng administrasyon ng halos 500 billion pesos para sa flood control. Sinisi niya ito sa Pangulo na siyang nag-aproba raw at may hawak ng desisyon kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Dagdag ni Singson, wala umanong malinaw na pambansang plano si PBBM laban sa baha at siya raw dapat ang mahiya. Sino ba ang may responsibilidad sa bansang ito? Hindi ba kayo, Mr. President? Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan at ikaw ang pinakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Pero ngayon, pinasok na ng korupsyon lahat, halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng inyong pamumuno. At dahil sa pagkukulang mo, nilaglag mo lahat ang ginamit mong para mailigtas lang ang sarili mo. Yes, yun ang pinakamasaklap sa lahat. Lahat ng tao na nakatulong kay Bongbong Marcos for him to win, ginamit niya, nilaglag niya para iligtas yung sarili niya sa kahayupang ginawa niya. Imagine, tinulungan ka, tapos tinarantado mo. Anong tawag sa'yo? Judas. Nasaan ba si Judas kayo? Nasa impyerno. So saan mapupunta si Bongbong? Sa impyerno. Dahil ang isang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob, hindi tao yan. Engkanto yan. Si Bongbong, mas masahol pa sa demonyo yan. Ito si Chavit, natulungan siya. Si Pangulong Duterte, yung mga anak, natulungan siya. Si Pastor Apollo Kibuloy, ang laki nang naitulong sa kanya. Gumastos ng limpak-limpak para lang mabigyan siya ng mas maganda-gandang debate. Kasi nga naman, kung atin siya ng mga debate ng mga ibang mainstream, bababuyin siya ron. So sa SMNI, gumawa sila ng debate na patas para sa kanya. Para masagot niya lahat ng hindi siya binabalasubas. O, anong ginawa niya kay Pastor? Anong ginawa niya kay Pangulong Duterte? Pinalibig yung tatay niya. Ginawa niya kay Inday Sara. Anong ginagawa niya kay Chavit? Yan yung pinagtatanggol nyo. Hoy, kayong mga vlogger ni Bongbong na mga bobo, ha? Yan ang pinagtatanggol ninyo. Demonyo, satanas. Galit kayo kay Duterte. Walang tinraidor sa Duterte. Lahat ng namatay nung panahon ni Duterte, lahat puros mga adik. Mga adik. Yung ibang mga namatay na hindi naman sangkot sa droga, ano yan? Tawag dito, lahat naman ng bansa may mga ganyan, namamatayan ng mga tao, pero hindi naman dahil pinatay ng presidente. Mas maraming pinatay si Pinoy. Diyan sa Luisita Massacre. Hacienda Luisita. Mga magsasakayan. Mga normal na tao yan. Mga mahihirap maralita yan na gusto lang naman makuha nila yung lupa na kanila, pinagbabaril. Yun ang kasalanan sa hindi lang sa mata ng Diyos, pati sa batas. Yun ang kasalanan. Pero bakit sa Pangulong Duterte, ang mga namatay, puro mga adik, bakit yun ang inaano ninyo? Kinukulit ninyo. Ito, si Chavit Singson, sabi niya, natulungan kita. Tinabla mo lahat ng natulungan mo para lang sa pansarili mong kapakanan. Kaya sisingilin ka talaga. Hindi ka lang sisingilin netong mga tinraidor mo, sisingilin ka ng langit. Tandaan mo yan. Ang tawag dyan ay isang mahinang leader. Pinaiimbestigahan din ni Singson sa ICI ang home province ni PBBM na Ilocos Norte. Kung nagagawa niya yan sa sarili niyang probinsya, paano pa kaya sa buong bansa? Kaya hinahamon kita, Mr. President, kung talagang tapat ka, unahin mong patunayan sa sarili mo ang probinsya mo. Ipakita mo muna ang iyong kredibilidad bago mo ipasa ang sisi sa iba. Ayun. Grabe, Tama yun, yung sinabi ni Chavit Singson, Bago ka magyabang at bago mo sitahin yung mga bagay-bagay, mas mainam na patunayan mo muna, bago nyo imbestigahan ng Davao,
patunayan mo muna sa iyong baluarte na maayos kayo, malinis ang inyong syudad. Hindi yung silip kayo ng silip sa ibang lugar pero yung lugar nyo pala nandun ang sentro ng korupsyon. Diba? Simulan nyo muna sa bakuran ninyo. Okay, let's investigate. Kasi si Pulong ganyan eh. May problema kayo. Sige, let's investigate Davao. Investigahan nyo. Ito yung mga dokumento. Sila mismo nag-i-invite sa mga mag-iimbestiga. Ikaw, nag-uutos ka kung sinong iimbestigahan. Kung ako sa'yo, talagang malinis ka, sabihin mo, start with my province. Doon kayo sa probinsya ko magsimula. And then, lahat ng probinsya, imbestigahan na natin. Kung talagang matuwid ka, malinis ka, at hindi ka kawatan, ganun ang gagawin mo. Pero hindi, iniiwas yan sa probinsya nyo. Kasi alam ninyo na maraming mga skeletons na nakatago dyan sa inyong mga cabinet. Yari kayo dyan. Hanggang dito na lang tayo mga bossing. Maraming salamat sa inyong pagpatnubay. Panatilihin kayo nakasubscribe. Panatilihin kayo nagla-like, nagsishare at nagko-comment. Follow din ninyo ang ating Facebook page. At ang lahat ng mga social media platforms and accounts ng Banateros Brothers. Si Banat Bay, Coach Oli, Master Judea, Paring RJ, Jay Guevara, si Sir Jack, at syempre yours truly, Boss Dada TV. Hanggang sa muli, kita-kits! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya